2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga militanteng grupo na dating umanib sa NPA. Ang naging sagot po ninyo dito, sabi nyo dapat patuloy ang pagkikipagdialogo sa mga miyembro ng CPP-NPA at hindi sila dapat tignan bilang mga kalaban. At sabi po ng isang AFP official noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists, and you missed it. Dahil matagal na po iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam niyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang makikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ko sa akin, dapat hindi sila tratuhin terorista, dapat hindi sila tratuhin kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung systematic kong human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka. Yan din naman ang pinaglalaban nila. Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ang mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, iklaro nyo na rin po, yaman din lang na kayo po ay tumatakbo for senator. Ano po raw ba ang ugnayan ninyo